Meron nung kwento ng isang pastor na naglingkod ho sa isang malayong lugar. This pastor, missionary, went overseas to serve in a mission field. So ang dami niyang naligtas, parami siyang natulungan mga tao, makilala ang Panginoong Jesus. He was able to bring hundreds of people to know the Lord Jesus and their lives were transformed. Grabe, no? So for years, kasama niya ang asawa niya, nasa ibang bansa sila, nagpapakasakit at nagsisilbi para maraming mga tao ang makilala ang Diyos. One day, they decided to retire and they're coming home na for good. Nasa ship sila and they dock in the pier. Kaya lang, sa loob ng barko, may kasabay pala silang VIP. Kasama pala nila yung mayor ng city na pupuntahan nila. And so nagulat sila, sa pier, in the port area, there was this greetings, welcoming the mayor. There was this band, may banda, at mayroong mga pagkain, and so many people are cheering, "Woohoo! The mayor is back!" And the mayor is back from shopping. Overseas din, pero nag-shopping si mayor, uwi si mayor, daming salubong, parang piyesta ang buong bayan. At ang daming mga banderitas at mga banners at may tugtugan pa, may mga banda pa. And so while the pastor is also coming back like the mayor had this bongacious and spectacular welcome. The pastor and his wife, they were nobodies. Nobody even noticed their home. Nobody greets them. There's no band. There's no banner. Wala. Grabe. Para silang doon sa kabila, ang ingay-ingay, "Woohoo! Yes! Welcome, Mayor!" Pagdating sa kanila, cricket. Wala. Tahimik lang. Wala pumapansin. Pumasok sila sa pier, kinuha yung mga bag nila, at naghahabol ng taxi, si Mayor nakalimusin. Sometimes, we need to understand that is how the world is different from the gospel of Jesus Christ. Iba talaga ang panuntunan ng Panginoon at panuntunan ng mundong ito. Magkaiba. The world defines greatness and success and wisdom and wealth in a different lens. Iba. Pag sa mundo, magaling ka pag marami kang pera. Magaling ka pag marami kang fans. Magaling ka, matalino ka, marunong ka, sikat ka kapag ka marami kang tagasunod at maraming pumapalakpak sa'yo. At maingay, masigabo ang palakpakan kapag dumarating ka. At lahat nakayuko sa'yo. Greatness in the world is about how wealthy you are and how eloquent you are and how spectacular you are, shining like stars. Pero sa mata ng Diyos, baligtad. Yung totoong magaling, yung totoong marunong, yung totoong mahalaga, ay hindi yung marami ang pera, hindi yung marami ang nabili, hindi maraming medalya, hindi maraming lupain, hindi maraming tagahanga, kundi yung nagmamahal kay Jesus. Naglilingkod kay Jesus. At yung ipinapakilala si Jesus. Tahimik. Hindi mayaman, hindi sikat, pero sa mata ng Diyos, ikaw ang pinakasikat. Ikaw ang pinakamahalaga. Ikaw ang pinakamayaman. Ikaw ang pinakamarunong. So that is why today we will continue our series on the book of 1 Corinthians. Amazing book. Of course, it's a book about reprimanding and rebuking. Kinokorek ni Apostle Paul yung mga pasaway na ugali ng mga Christians sa bayan ng Corinth. Grabe, ang dami nilang problema. But there is also a call underneath all this trouble and all this divisiveness and all this division and confusion and doubts and disorder in the church. There's this underlying message in 1 Corinthians that we are called to become bearers of the cross. We are called to become messengers of the cross. That's why today, ang title ho natin, The Messengers of the Cross. Tayo daw ho ay mga taga-mensahero. We are bearers. Tayo yung mga Shopee, Lazada, at mga Grab driver na nagdadala ng balita, good news. We bring people something they do not know yet, something that they do not understand. And it's the message of the cross. Ang Kristo na napako sa krus. Yun ang mensahe ng buhay natin. Amazing. So remember,
1 Corinthians can be divided into 3 parts. Tatlo ho, if you read it. Ang haba-haba po niyan, chapter 1 to 16. Chapter 1 to 4 is about divisions in the church. Away-away sila, pagalingan sila, yabangan, ay mas magaling yata ako, ako mas matalino, So the Apostle Paul rebukes them and writes to them, huwag kayong mag-away, magmahalan kayo. And then chapters 5 to 14 is about disorder in the church. Nako, ang daming skandalo sa church. Yung asawa mo, iniwan mo para sa iba. Yung kinakasama mo ngayon, hindi mo naman asawa, ba't kayo nagsasama? Ang dami, gulo, away, di mandahan, pareho naman kayong Christian. That's chapters 5 to 14. Bawal kainin yan, hindi, pwede kainin yan. Bawal inumin yan, hindi, pwedeng inumin yan. Ang dami nilang pinag-aawayan. And then chapters 15 to 16, the book ends with doubts in the church. Totoo ba na nabuhay muli si Jesus from the dead o nabulok yung kanyang kalansay sa libingan? Totoo ba na ang krus ang nagpapatawad sa atin or is there another way to be forgiven? Ang dami nilang doubts. So, 1 Corinthians, divisions in the church, disorder in the church, doubting in the church. Yan, if you read the entire book. But we need to understand that the message of Corinthians is really about us living out who we really are. Parang paalala ito sa atin, na tayo ay pinatawad na ng Diyos, tinubos na ng Diyos, niligtas na ng Diyos. Yusin mo yung buhay mo. Ipamuhay mo kung sino ka talaga. Huwag ka nang sumabay sa agos ng mundo. Ayan. And that is why, last week, Pastor Renz talked to us a different aspect of chapter 1. Chapter 1 still addresses division. Away kayo ng away. Gulo-gulo nyo. Yabangan kayo ng yabangan. The antidote to church divisions. The solution against church quarreling is the cross of Jesus. That's how chapter 1 began. Apostle Paul says, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Yan, Ang galing. The world through its wisdom did not know Him. God was pleased through the foolishness of what was preached to those, to save those who believe. We preach Christ crucified. A stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Ang galing, beautiful. In other words, the Apostle Paul is addressing church divisions by bringing them back to the cross. Yayabang nyo, away kayo ng away, inggitan kayo ng inggitan, hiwalayan kayo ng hiwalayan. Ang solusyon daw, para hindi kayo maghiwalay. Ang solusyon daw, para hindi kayo magkaroon ng break up, para hindi kayo magkaroon ng split, para hindi kayo magkaroon ng division. You need to re-understand the power of the cross. Pag naunawaan natin ang ibig sabihin ng krus sa ating buhay. And so today, we will continue with that. That's still chapter 1. What the cross is really all about. How does this prevent church divisions? How does this prevent boasting sa ating mga buhay? Ganda. No? Can you tap your seatmate? Oy, ganda to makinig ka, huwag ka matulog. Thank you, Lord. So, today we'll talk about 3 important, beautiful truths. Number 1, the cross reminds us that we do not fit to the standards of human wisdom. Iba talaga ang panawagan natin kumpara sa patakaran ng mundo. Number 2, the cross rebukes us. Parang sinasabon tayo ng krus, about the futility of boastful human wisdom. Hindi talaga. Mawawala ang yabang mo, pare, kapag naintindihan mo ang ibig sabihin ng mensahe ng cross. And then today we'll talk about number 3, the cross reassures us God is the one who gives true wisdom. Ang galing. Meron daw false wisdom, nagpapanggap na marunong lang. Tandaan nyo to. Nangyayari ang church divisions kapag merong pagmamataasan sa isa't isa. Nagiging mapagmataas kasi kayo Ayan, But the message of the cross resists this boastful human wisdom. Ang good news na tayo ay pinatawad at tinanggap ng Diyos dahil kay Christ, it heals all church divisions. Boom! That's the core of chapter 1.
Paano ba matitigil, Pastor Mike, ang hiwalayan namin mag-asawa? Paano ba, Pastor Mike, matitigil ang hiwalayan namin magkapatid? Paano ba, Pastor Mike, matitigil ang away-away namin sa pamilya, sa church, sa trabaho, sa buhay? The cross. Yan, the message of the cross. You can remove the slide na. The cross is the solution to all arrogance. Yun. The cross is the solution to all divisions. Yun. The cross is the solution to all split and breakups. Pag naiintindihan mo na ang sikreto sa buhay ay hindi yabangan o patalinuhan, pataasan, payamanan. It's the cross. We need to understand and revisit. So parang si Apostle Paul, tinuturuan niya yung mga Christians in Corinth. Away kayo ng away. Intindihin niyo yung ginawa ni Jesus. Ipamuhay niyo yung ginawa ni Jesus. So this is the first reminder for them. The first is, the cross reminds us that we do not fit the standards of human wisdom. Dahil sa krus, hindi tayo tanggap sa pamantayan ng wisdom ng mundo. Iba daw talaga ang patakaran at palatuntunan, standards of God and the standards of this world. Kasi yung world's perspective daw is about wealth and strength. No? Kailangan malakas ka para ikaw yung mahalaga. Kailangan mayaman ka para ikaw yung pinakamahalaga. Di ba? Meron nga VIP chairs eh. Ibig sabihin, mas mahal yung ticket nila. Meron nga mga VIP rooms eh. Ibig sabihin, mas malaki yung bank account nila. Meron nga mga VIP clubs or VIP organization. Ibig sabihin, sila yung mas valuable. Ano ba yung VIP? Very important people. In the eyes of God, iba VIP. Sa mata ng mundo, ang VIP ay wealthy and strong and intelligent. Maraming medalya, maraming awards, maraming certificate. Pumunta ka nga sa probinsya eh. Lahat ng kanilang certificate, lahat ng kanilang mga plaque at diploma naka-display sa pader. So, bawat dumadaan, uy, may dentist pala dito, uy, may engineer pala dito, uy, may doktor pala dito, uy, wow, meron palang lawyer dito, kahit wala naman trabaho. Pero naka-display yung diploma niya dun. Kahit nakatambay naman yung anak niya, basta alam ng mga tao na siya ay nurse, o siya ay dentist, o siya ay veterinarian, o siya ay grab driver, whatever it is, no? Kailangan naka-display. Di ba nga sa Facebook, post dito, post doon. Di ba? Ito yung lunch ko ngayon. Wow. Di ba? So yung mga nakakita ng post mo, wow, sana all. Sarap naman yan. No? Yabangan eh, no? Ito yung bago kong shoes ngayon, naka-display, naka-notify kami lahat. Di ba? And then binibilang ilan nag-like, ilan na ba nag-comment. Hello? Can you tap your seatmate? Ikaw yun ano? Parang ikaw yun eh. Alam ko ikaw yun eh. Lahat tayo guilty. Pati rin ako guilty. No? Sa parang hashtag, inggit pa more. Nangiinggit tayo eh. Kasi that's the world. That's how the world thinks. Sino yung pinakamaganda kotse? Sino pinakamagandang payslip? Sino pinakamagandang bank account? Sino pinakamagandang home address? Di ba? Saan ka nakatira? Dito, sa Uyo, Novaliches, Quezon City. Ew. Ikaw, saan ka nakatira? Bel Air, Makati. Wow. Di ba? Forbes, Spark. Di ba? That's the world. But the cross reverses that. Tinan nyo, sabi ni Apostle Paul, brothers and sisters, think of what you were when you were called by God. Not many of you were wise by human standards. Sa mata ng tao, lahat tayo maliliit, lahat tayo hindi malaki, lahat tayo hindi VIP. Not many were influential. Not many were of noble birth. Ang galing, sabi niya, ngayon isipin niyo mga kapatid, kung ano kayo noong tinawag kayo ng Diyos, kung sa standard ng tao ang basihan, nako, lahat tayo mga not valuable. Ilan ba sa inyo ang matatalino? Ilan ba sa inyo mga may kapangyarihan? Ilan ba matataas ang peso sa lipunan? Konti lang naman, di ba? That means, kasi sa mata ng Diyos, mahalaga kayo kahit wala kayo ng mga yan. God's perspective is different. Those who are truly wealthy, hindi yung merong sumasalubong na banda, kundi yung mga naglingkod sa Diyos. Those who trust Christ. Those who embrace the cross. And those who live out the cross. Yung buhay nila, kitang-kita mo si Jesus. That's
The standard of God for greatness. Yung ugali nila, yung marriage nila, kita mo si Jesus. Sa mata ng Diyos, yung totoong magaling, yung totoong matalino, yung totoong mayaman. Nagpapatawad kahit masakit. Hello? Nagbibigay kahit ng sakit-sakit sa bulsa. Nagmamahal kahit sinasaktan. Remember, that's the message of the cross. Remember when Jesus was hanging on the cross, one of the 7 last words bago siya naubusan ng hininga. Di ba? Minumura siya ng mga tao, dinuduraan siya, binabastos siya, naka-underwear na nga lang siya, nakahubad siya. It's the most shameful death penalty ever invented. The Romans are cruel in their death penalty. You will be hanging on the cross for hours until you die. Torturous death, shameful death, half naked. It's the worst kind of death penalty. Pinapahiya talaga nila mga kriminal. So Jesus was hanging there. Di ba? Pwede naman niyang sabihin, dumilit siya ng konti, sinilip niya, itong mga Roman soldiers, itong mga Pharisees, itong mga taong ito, pinagtatawanan ako. Kung totoo nga Diyos ka, bumaba, totoong tagapagligtas ka. Bakit di mo maligtas ang sarili mo? Jesus was just there quiet and pwede niyang naman sabihin, pupulbusin, ikidatan ko na itong mga to. Ha? Ha? But he didn't say that. Hi. Instead, he said, this is the message of the cross. Instead, he said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Lord, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ginagawa nila. Kaya sa mata ng Diyos, we are who embrace the cross and live out the cross. Inutangan ka, hindi ka binayaran. Lord, pupulbusin ko to. Walang ya. Pero Lord, patawarin mo siya. Hindi niya alam ginagawa niya. Pero Lord, sana mabalik yung pera ko. That's the cross. Sinaktan ang puso mo ng ex mo. Pinagpalit ka sa tall, dark, and darker. Sinaktan ang puso mo, nilagyan ng Ajinomoto, pinakain pa sa aso. The cross. Lord, pinapatawad ko na siya. Patawarin mo na rin siya. Pero Lord, magka-cancer sana, hindi joke lang. Galit ka no? Pero Lord, the cross. Binabash ka ng office mate mo, nilalaglag ka kay boss, chinichismis ka ng classmate mo, binablock, ina-unfriend ka sa Facebook. Ibabash mo rin ba? The cross invites us. Father, forgive. They don't know what they're doing. So the Apostle Paul is telling the Corinthians, message of the cross. Magpatawad kayo kahit masakit. Para hindi kayo maghiwalay. Magmahalang kayo kahit ang sakit-sakit. Para hindi kayo mawasak. Oh. And so the Apostle Paul is telling us, that's the antidote to church divisions. That's the cure to preventing breakups. Pastor Mike, maghihiwalay na kami. Hindi ko na kaya. Sakit-sakit na. You go to the cross. Father, forgive. I forgive. You forgive. Ang ganda naman ito. Another layer of this, the Apostle Paul invites us to understand that the cross sees everyone as equally needing of grace. Ibig sabihin, pare-pareho naman tayo. Kasi sa pamantayan ng mundo, ito, mayaman to. Oh, paunahin mo na. Ito yung sikat, matalino, gwapo, maganda. Ito, dapat ang priority lane. Ito, naku, multi-millionaire. Ito, VIP. Pero sa mata daw ng cross, all of us are starving for mercy. And so, at the cross, walang mahirap, walang mayaman, lahat kayo, mahal ni Lord.
Walang matalino at nakapag-aral at hindi nakapag-aral, lahat kayo binibigyan ng awa ng Diyos. Ang galing! This is the cross of Jesus. And so the Apostle Paul says, we preach Christ crucified. The power of the cross is foolishness to those who do not understand what it means. But for us, tayo, na alam natin, ito nagligtas sa atin. We know. Huwag kayo mag-away. Magpatawaran kayo. And that is the invitation for us. You go back to understanding the cross and we live out the cross. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. And the cross rebukes us as well about the futility of boastful human wisdom. Yun, ano? Sinasabon tayo ng cross. That's rebuke. Pinapagalitan tayo pagka naalala mo ang krus. Oh Lord, yabang-yabang ko. Dahil sa krus, hindi natin dapat gayahin ang kayabangan ng wisdom ng tao. Ayan, ano? It brings us to humility na hindi ka dapat magmalaki dahil mas mayaman ka o mas matalino ka o galing ka sa mas magaling na lahi o mas magaling na pamilya. Ang totoong galing mo ay galing dapat kay Jesus. So that's why the Apostle Paul says, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. Eto na, ang galing. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of the world and the despised things. Yung mga pinagtatawaran natin, hindi yan mayaman, hindi yan magaling, hindi yan maganda, hindi yan VIP, hindi yan mahalaga sa paningin ng Diyos because of the cross. Mahalaga yan, namatay si Jesus para dyan. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are so that no one may boast before Him. Oh, para walang magyabang. Pinili ng Diyos ang tinuturing ng mundo na walang kwenta para ipahiya ang marunong at pinili niya ang mahina para ipahiya ang malakas. Yung sa tingin ng mundo ay kawawa at walang kwenta. Yun ang pinili ng Diyos para wasakin yung mga bagay na sa tingin ng mundo ay mahalaga. Ibig sabihin, walang pwedeng magyabang sa Diyos. Wow! Yung sa tingin mo, ay, pare, hindi ka mayaman, wala kang pera, hindi ka multi-millionaire, hindi ka masaya, no? Ay, pare, wala kang kabit, hindi ka nang bababae, wala kang bisyo. Hindi ka magaling, ano? Hindi ka masaya, ano? Hindi ka mahalaga, ano? Walang kwenta buhay mo, ano? Pero sa mata ng Diyos, oh, yung totoong magaling, yung totoong matalino, yung totoong mahalaga. Sila yung mga pinagtatawanan ng mundo, pero sa mata ng Diyos, sila yung bida. Sila yung VIP dahil kay Jesus. In other words, Jesus is, the way up is the way down. Those who are greatest among you is the servant of all. Ang galing, ano? Baligtad daw si Jesus. Yung totoong magaling, yung totoong matalino sa mata ng Diyos, yun yung naglilingkod, yun yung nagbibigay, yun yung nagpapatawad, yun yung nagpaparaya, yun yung dinadala yung mensahe ng krus. Father, forgive them. They don't know what they're doing. Yun yung hindi gumaganti. Yung gustong-gusto mo nang i-block sa Facebook, pero Lord, pinapatawad ko na. Yung gustong-gusto mo nang gantihan, pero Lord, pinapatawad ko na. Hindi naman niya alam ang ginagawa niya. Yung gustong-gusto mong balikan, pero Lord, I forgive. Lord, bahala ka na sa kanya. I forgive. The answer to church division, in a sense, is the cross. The answer to church division, sinasabi ni Apostle Paul, is humility. Yeah, walang mataas, walang mas mahalaga, lahat kayo mahalaga sa tingin ng krus. Di ba? In the latter passages, mapapansin natin, makikita natin to, no? Na lahat daw tayo ay isang bahagi ng katawan. It's a beautiful metaphor for the church, for the body of Christ. Lahat tayo ay mahalagang bahagi ng katawan. Yung iba sa inyo, ilong. Yung iba sa inyo, mata. Yung iba sa inyo, tenga. Yung iba, bibig. Yung iba, kamay. Yung iba, paa. Yung iba sa inyo, appendix. Yung iba sa inyo, puso. Yung iba sa inyo, baga. Basta iba-iba. Yung iba sa inyo, lapay. Pancreas pala kayo eh. So,
Can you imagine, sabi ni Apostle Paul, in the latter chapters, later on, we'll talk about this, sabi ni Apostle Paul, paano ko sabihin ng mata, ako pinakamagaling, wala akong pakialam sa inyo, hindi na ako tidilat. Bahala kayo sa buhay niyo. Kawawa naman yung katawan. Sabihin ng ilong, inaapi niyo ako kayo lang magaling, di wow, sige, hindi na ako hihinga. Sige. Kawawa naman. Sabihin ng bibig, hindi pala ako part nito. Baka pag-resign nga. Resign! Hindi na ako part ng church na ito. Ayoko na dito, sa team na ito. Hindi na ako susubo. Patay ang buong katawan. The Apostle Paul, beautiful, beautiful. Each one of you is part of this family of God. Each one of you is part of this body, katawan ni Kristo. Lahat kayo mahalaga. The cross sees all equal believers saved by Jesus Christ. Kaya ang lungkot kapag may discrimination sa church, mga mahihirap yan. Ako, dito tayo sa mga mayayaman tayo tumabi. Hindi, mga ibang lahi yan. Dito tayo sa mga kalahi natin. Mga pamilya niyan, hindi magaling, hindi mayaman. Dito tayo sa mga kapamilya natin, same feathers of the same birds. Tama ba? Same birds of the same feather. Dito tayo. Hindi, ibang school yan mga yan. Dito tayo sa mga elite school. Tayo dito sa mga exclusive club lang. So, sabi ni Apostle Paul, huwag kayo mayabang. Pare-pareho naman kayong mahal ni Lord Pare-pareho kayong mahalaga. That's the message of the cross. At the foot of the cross, there's no more rich or poor. Galing. At the foot of the cross, there's no more Jew or Gentile. Wala yan sa lahi o sa genealogy o sa pamilya-pamilya. Wala yan sa bank account. At the foot of the cross, there's no more master or slave. No more employer or employee. At the foot of the cross, we are all equally starving for grace. Lord, maawa ka, makasalanan po kami. Pastor Mike, masama bang yumaman? Masama bang marami kang gamit? Masama bang marami kang trophy, medalya? Masama ba na marami kang bahay, marami kang kotse? Hindi. Ang masama, yung pinagyayabang mo. Kasi sa Corinth, maraming mayayaman na Christians Maraming negosyante. Corinth is a center of business. Maraming may mga PhD. The Greeks, they value education. Grabe, sa church in Corinth, maraming mayaman, maraming ari-arian, maraming properties, maraming employees. Daan-daan yung mga empleyado nila. They have slaves. They are owners of land. And they are brilliant. Masama ba yun? Hindi. Sometimes, or many times, these are blessings from God. Bless ka ni Lord ng magandang kotse, magandang bahay, magandang pamilya, magandang kalusugan, magandang itsura, magandang kalakasan. Binibless ka ni Lord ng maraming gamit. Ano yung masama, Pastor Mike? Hindi naman pala masamang mag-accumulate ng mga ganito kasi binibigay naman pala ni Lord sa atin. Ang masama, Apostle Paul says, this is chapter 1, 1 Corinthians, nako! Is when there is boasting. Huwag kang magyabang. And that's what the cross teaches us. Grabe, The cross changes our lives. Multi-millionaires serving the poor. Saka nakakita. Ang yaman-yaman, nag-a-usher sa front door. Nag-aayos ng mga upuan sa church. Kumakanta. Nagpa-practice para maglingkod kay Lord. Namimigay sa mga yung mga mayayaman nga, hindi nga makalapit sa mga ordinaryong tao. Walang VIP kay Lord. Ang totoong VIP si Jesus Christ. Amen? Hello? Kalabitin mo yung katabi mo, galit ka na yata kay Pastor Mike Huwag ka daw magyabang. It is not wrong to be wealthy or strong or intelligent. It is wrong to boast in yourself. That is why the third important ingredient, how do we avoid church divisions, is the cross reassures us that God is the one who gives true wisdom. Lahat yan galing kay Lord. Hindi yan galing sa'yo. Huwag kang mayabang.
Dahil sa krus, meron tayong tunay na wisdom na galing sa Diyos. Verse 30 to 31 says, "It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us the wisdom from God. That is our righteousness, our holiness, and redemption." Parang sinasabi ni Lord, the truly wise, the truly wealthy, the truly great, and the truly successful is one that has been saved and redeemed and cleansed. Yung nilinis ni Jesus, yung binago ni Jesus, yung pinatawad ni Jesus. Therefore, sabi niya, as it is written, "Let the one who boasts, boast in the Lord." Kung gusto mo magyabang, huwag yung sarili mo. Magyabang ka sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Galing, ano? Sabi niya, pero galing sa Diyos ang buhay niyong kasama si Christ Jesus. At galing kay Christ ang talino natin. Dahil din kay Christ, ginawa tayong matuwid ng Diyos. Ginawa niya tayong banal at niligtas niya tayo. Kaya sinasabi sa scripture, kung meron sa inyo na gustong magyabang, pwede pala magyabang, Pastor Mike, ha? Pwede. Ipagyabang nyo ang ginawa ng Panginoon. Boom! Woohoo! Palapakan natin ng Panginoon. Thank you, Lord. Yes! If you want to boast, so pagyabang mo si Lord. Pagyabang mo si Jesus, Lord. Binago niya ang buhay ko. When you talk to your office mates, when you talk to your employees, when you talk to your boss, when you talk to your spouse or your family or relatives or neighbors, sabihin mo sa mga kaibigan mo, pare, maghihiwalay kami mag-asawa. Binago ko ni Jesus. Lugmok ako sa bisyo. Grabe, pare. Binago ko ng Diyos. Si Jesus ang nagpatawad sa akin. Ang dami kong kaaway, ang dami kong utang, walang patutunguhan ng buhay ko. Niligtas ako ni Jesus. Binaligtad niya ang sitwasyon ko. And that is the message of the cross. It humbles you. Hindi ka magaling kung wala si Jesus. Hindi ka totoong mayaman kung wala si Jesus. Dami-daming milyonaryo, dami sa damakmak ang pera, suicidal kasi wala si Jesus. Dami-daming mayaman, magaling, puro medalya, puro trophy. Masama ba trophy, medalya? Hindi. Pero kung yun lang ang pinagyayabang mo, wala. Dami-daming tao, ang yaman-yaman, ang galing-galing, depressed. Lugmok sa bisyo, naghahanap pa ng kabit, hindi masaya. Kasi wala si Jesus. When the blessings become our God, the blessings become a curse because we turned our backs on the blesser. And that's chapter 1 of 1 Corinthians. Si Jesus talaga ang nag-aangat sa atin. Yung totoong matalino, hindi yung pinapalakpakan ng mundo. Yung totoong matalino, yung sumusunod kay Jesus, naglilingkod kagaya ni Jesus, at pinapamuhay si Jesus. Yung dati, ang sungit-sungit mo, lahat kaaway mo, pati MMDA officer, minumura mo, yung security guard, inaaway mo, yung mga waiter, binabato ng kutsara. Grabe, binago ni Jesus ang buhay mo. Sir, hindi na kayo masungat. Daddy, grabe, iba ka na. Nawala bisyo mo, mami. Hindi ka na sumisigaw, hindi ka na nagmumura. Ano ba? It's because of Jesus. It's because of the cross. Amen? Hello? Hi! Walang tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Woo! Praise God. Salvation in Christ. Transformation in Christ is the wisdom of God. Boasting in God's goodness. Talagang yun ang pinagmamalaki talaga natin. Pare, may pagyayabong ako sa'yo. Binago ni Jesus ang buhay ko. Yun. Hindi yung, pare, ang galing ko. Tingnan mo naman ang bank account ko. Tingnan mo naman ang accomplishment ko. Tingnan mo naman ang properties ko. Tingnan mo naman ang mga trophies and medals. And grabe, dami namang nakakabit sa pangalan mo. Di ba? Sa Pilipinas, pahabaan ng pangalan, ano? Michael R. Carino, MA, PhD, MD, DVD, Blu-ray, CD. Ang dami. Haba naman pangalan nito. Kasi yun yabangan talaga ang mundo eh. That is why the cross, the gospel, the good news teaches us, hindi ikaw, si Jesus, ang siya nag-aangat sa buhay natin. We are great, we are wise, we are wealthy, truly successful, and truly wise because of Jesus. Hindi yung nagkukumparahan. Pare, di ba? Patingin nga ng kotse mo, patingin nga ng bahay mo, patingin nga ng business mo. Kaya pag-araw ng sweldo, pinapayawan ko yung mga empleyado eh. Huwag kayong magtatanong. Huwag kayong magtatanong ng payslip ng iba. Madidepress ka eh. Or magyayabang ka. Di ba?
Minsan naman, pag nakita mo yung payslip mo, si Lord lang kausap mo, Lord, thank you, Lord. Minsan naiiyak ka pa Lord, thank you, Lord, may trabaho pa ako. Thank you, Lord, may pambayad na ako ng internet, pambayad ng supplement, diaper ni Bunso, tuition fee ni Panganay. Lord, thank you, Lord. Pambayad sa rent, Lord, thank you. Credit card ko na max out na, Lord, thank you, Lord. So we thank God, di ba? We humble ourselves and we say, it's the grace of God. Huwag ka na magtanong sa iba. Pare, bes, pati nga payslip mo. Patay kang bata ka. Ba't mo tinatanong? Basta pati nga ng payslip mo O, ito. Ayan, tingnan mo yung payslip. Bakit mas mataas ka ng 100 pesos sa akin, ha? Ha? Nainis ka tuloy. Thank you, Lord, ka na nga ng thank you, Lord. Ngayon gusto mo nang hagisan ng granada yung office ni boss, Kasi nag-compare ka pa, Bakit? Lagi kang late, ang taas-taas ng salary mo kaysa sa akin. Hello? It's a sure way to depression. So instead of a grateful heart, you now have a grumbling heart. Or an arrogant heart. Yung payslip ng barkada mo. Walang kwenta payslip mo. Mas mataas ang sweldo ko. Yabang mo na. 1 Corinthians chapter 1. Gusto mo magyabang ka sa ginagawa ng Diyos, hindi sa galing mo. Hello? So we are messengers of the cross because we are bearers of the cross. We are people who have encountered the cross. Yun talaga Nababago ang buhay mo Natututo ka magpatawad kahit masakit. Natututo ka magbigay kahit masakit. Natututo ka magparaya kahit masakit. Kaya tumatagal kayo mag-asawa. Kaya tumatagal kayo ng relasyon, umaayos ang relasyon ng anak mo. Kaya tumatagal ka sa trabaho kasi you have now become a witness and a messenger of the cross. Nakikita sa buhay mo, pare. May naamoy akong bago sa'yo. May naamoy akong kaiba sa'yo. It's because Jesus is seen in your life. Nababago yung ugali mo, yung yabang mo, biglang nagiging matulungin, magiging maawain dahil sa krus ni Jesus. Grabe, no? That's what Jesus does to us, and to our lives, and to our families. We become like Jesus. We represent the cross to others. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. We are messengers of the cross. Tandaan nyo to. Nangyayari daw ang church divisions. Away-away, galit-galit, yabangan sa church, sa magkakapatid, sa mga pamilya, kapag ka nagiging mapagmataas tayo sa isa't isa. Yung kasi, ako magaling, ako matalino, ako mayaman, ikaw, nako, hindi ka mahal ni Lord, ako lang mahal ng Diyos. The message of the cross resists boastful human wisdom. Ang good news na tayo ay pinatawad, tinanggap ng Diyos dahil kay Christ, it heals all church divisions. Pinatawad ka ng Diyos, magpatawad ka. Minahal ka na Lord, magmahal ka. Tinanggap ka ng Diyos, tanggapin mo ang iba. Kahit masakit, kahit minsan magulo, magmahal ka. Today, we talked about 3 important truths about the cross. Number 1, chapter 1 of 1 Corinthians, the cross reminds us that we do not fit the standards of human wisdom. Hindi talaga tayo swak sa panantunan ng mundo. Kasi sa mundo talagang pagalingan, payamanan, payabangan. Pero sa mundo ng Panginoong Hesus, sa mata ng Diyos, pinakamagaling yung pinapamuhay ang Kristo sa kanyang puso. Number 2, the cross rebukes us about the futility of boastful human wisdom. And number 3, the cross reassures us that God is the one who gives true wisdom. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo, tayo ay manalangin. Let's all stand and let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Sa iyong paalala at sa iyong palo na kami po, Panginoon, nakakilala sa Panginoong Jesus. We who have experienced the cross, we who have been bearers of the cross, should become messengers of what the cross means to us. Na ang mensahe ng krus, Panginoon, ay pagpapakumbaba, pagpapatawad, paglilingkod, pagpaparaya, pagbibigay kahit masakit, kahit minsan madaya ang mundo, at madaming mabigat at mapait na pinagdadaanan dito. Kami rin po, tulad ni Jesus, pasan-pasan ang krus, pinapamuhay ang krus.
dala-dala ang mensahe ng krus sa aming asawa, sa aming anak, sa aming kapitbahay, sa aming katrabaho, sa aming ka-churchmate, sa aming kamag-anak. Lord, help us. Help us to serve others, to forgive others, to love others, to prevent disunity and division and quarreling by serving like Jesus, by living out the cross of Jesus to all our relationships. Salamat, Panginoon.